Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Grabe, alam mo, sabi nila, ako daw yung iyakin. Ikaw pala yun. Ito naman kasi syempre yun yung nagpabago ng buhay ko, no? Mga ba? Alam mo, huwag kang mag-alala, parehas naman tayo eh. Kaso nga lang, nangyari yun nung July 16. Wow, meron siyang ano oh. Oo. Ayan oh, tight siya. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre panibagong update, panibagong video na naman po. Medyo mainit po ngayon ang usapan patungkol nga po sa meet and greet ni Alden Richards, na kung saan bibo na naman po ang pinag-uusapan. At yung mga award na dapat po talaga kay Mrs. Paul Carson, dahil napakahusay naman po talaga ni Mengay. No doubt naman po tayo dyan, para matuwa naman po ang mga main fanatics. Ipo-promote natin yung kahusayan ni Mengay pagdating po sa pag-arte. Sino nga po ba mentor ni Alden, ni Maine Paul Carson? Hindi po ba walang iba kundi si Alden Richards? Kaya nga po marami na namang bumabatikos at syempre hindi naman po nawawala yan. Ang ganda na nga ng topic mo, Mr. Destiny, pero sinisingit mo pa rin si Richard Paul Carson para kay Maine. Halata naman daw po na ginagamit na naman po ni Mengay si Alden. Ito, paulit-ulit kong sinasabi to. Siguro marami na pong naiinis, marami na pong magagalit, pero yung iba hindi naman po alam ang buong istorya at buong kwento. Si Mengay, wala po siyang taong ginagamit dahil wala naman po siyang project para gamitin si Alden. Bakit po yung mga ibang artista pag ginagamit si Alden okay lang? Yung sinasabing sana may project kami sa susunod, sana ganito magkasama kami ni Alden, di po ba? Yan ang literal na paggamit. Although may taping po sina Alden Richards at si Nadine Lustre itong nalalapit na linggo, dahil tinatapos na nga po ni Alden Richards yung mga commitment niya sa mga endorsement niya rito sa Pilipinas. Ibig kong sabihin dito sa Maynila, at pupunta na nga po ito ng Siargao. Issue na naman yan, Mr. Destiny. Sabi mo nandun na si Mengay, tapos alam nyo malapit lang ang Siargao. Di po ba? Kung ikukumpara nyo mga kaaldab, may private plane si Alden Richards at si Maine Paul Carson. Totoo naman po baka sabihin nyo wala. Mapapansin nyo sina Bossing Vic Soto at Pauling, may sariling private plane silang ginamit papuntang Davao. Ganun din naman po si Alden at si Maine. At si Mengay, bakit hindi po sumabay sa kumbaga eroplano? Bakit kay Bossing daw po ito sumabay? Common sense na lang po. Di po ba yun ang sasabihin nila kay Bossing? Pero naandun nga po ba talaga si Mengay sa private plane nila Vic Soto? Although sabihin natin dumating na talaga at pinakita na sabay dumating, syempre yun po yung kumbaga same na lalaparan ng private plane ni na Alden Richards at ni Bossing Vic Soto. Hindi po ba? Kaya nga po marami bumabati ko sa akin pero okay lang, sabi ko nga po sa inyo, wala naman po kasi silang alam. Ang alam lang po nila mambatikos, pero hindi sila nag-iimbestiga. Hindi po ba? Kaya balikan natin, kaya nga po mas malapit lang ang Siargao ang lugar na yan kung ikukumpara sa iba, lalo na nga po kapag wala kang private plane. Diba? Para lang matigil sila, para lang po yung mga haka-haka mawala na. Yan naman yung kagandahan nyo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Marami kong ipapaliwanag na hindi po nila alam, at hindi po nila alam ang buong istorya at buong kwento. Ngayon mga kaaldab, nagtatanong sila, bakit nga po ba bawal pa rin
si Mengay at si Alden na magsama kayong iisa lang naman ang endorsement nila. Ito nga pong Vivo. Sabi ko nga po sa inyo kung yung bench nga po hindi po rin sila nagsasama kahit magkatabi na kahit sa mga photos, di po ba? Magkatabi na sa video si Benny Cheng, si Mengay, si Alden, pero hindi kinuha yung anggulo na kung saan malakas ang benta sana noon. Mga yan ang sinasabi natin na may bawal pa, di po ba? Pero ngayon wala na siguro yan mga kaldab. Antayin nyo na lang. Tayo na lang po natin yung magangyayari at magaganap, lalo na po ngayon na may sari-saring kwento yung lumalabas. Bukod po to sa mga pahayag at komento po nila. Ulitin ko, wala po kaming pakialam sa issue kina Bossing sa GMA, pagbabalik ng Eat Bulaga sa GMA Kapuso. Wala po kaming pakialam dyan. Nakapokus po ako kina Alden at kay Mengay. Kung ibabalik yan, okay lang, wala naman pong problema Hindi po ba sinasabi nilang gusto lang daw po kasing ibalik ng TBJ ang Aldab Nation. Sinasabi nilang hindi naman talaga magagawa ang bagong record sa TV5. Totoo naman po. Sa tingin nyo, magagawa po bang punuin ng Philippines Arena gayong yung TV5 at yung ABS-CBN nag-aaway na o nag-away na? Common sense na lang, pero hindi ako namimil. Sabi ko nga po sa inyo, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong opinyon na nire-respeto ko po yan at ginagalang. Kaya nga po, no doubt ako dyan, wala po tayong pakialam dyan, di po ba? Balikan natin itong meet and greet ni Alden Richards. Kaya nga sabi ko sa inyo, dito tayo sa pinaka-latest. Hindi natin alam mga kaaldab kung bakit hanggang ngayon ayaw pagsamahin ng Vivo sila Mengay at si Alden. Gayong mabenta naman po ito, di po ba? Kaya lang syempre may mga humahad lang pa, pero antayin nyo na lang kasi nararamdaman na natin mga kaaldab yung tamang panahon at tamang pagkakataon. Hindi man ngayon, di po ba? Pero magsasama at magsasama lang pa rin po yan. Kaya relax lang po kayo. Kaya yung iba na laging nagagalit kay Mr. Destiny, nakukulitan sa mga sinasabi ko, okay lang po yan. Normal lang po yung magalit kayo, sabihin yung paulit-ulit. Gusto ko lang pong ipabatid to. Gusto ko lang sabihin na kayo na po mahuhusga. Kayo na po ang makapagsasabi. Sa susunod naman po kasi meet and greet si Mengay naman. De, totoo yan mga kaaldab. Si Alden ngayon, sa susunod si Mengay. Parang normal lang yan Di po ba? Normal lang na mauuna si Mengay, si Alden, susunod si Main. Ang pinakamaganda lang naman po dito, hindi nagbabago ng model o ng ginagamit na brand sina Mengay at si Alden Richards. At least magkasama pa rin po sila kay Dr. Vicky Bello sa bench, di po ba? Kaya nga ang daming nagtatanong sa atin na kung saan nga po dati-rate hindi pinapansin. Dati-rate yung channel natin, kumbaga hinahayaan na lang magsalita, kumbaga ini-scroll nila. Pero ngayon kakaiba na. Kakaiba na ang ibig kong sabihin mga kaaldab. Abay hindi na siya katulad ng dati. Napapansin na po tayo. Bakit ko nasabi yan? Binabatikos na po ako Kumbaga parang sinasabi nila, itigil mo na yung channel mo Mr. Destiny kasi maraming umaasa. Maraming tao nag-aantay na baka magkatotoo daw nga po yung mga sinasabi ko. Bakit takot sila? Bakit sila affected? Di po ba? Yan ang sinasabi ko at pinapaliwanag. Kung hindi sila affected, hindi sila magre-react. Ibig sabihin, nararamdaman nila at nakakausap na po nila yung mga taong malalapit sa pamilya Mendoza at syempre sa pamilya Polkerson. Yun naman po kasi yung goal natin, mag-imbestiga, suriin ang gusto kung sino nga po ba talaga ang nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Real talk na mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update,
abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.